Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Ecaler Sofia mula sa FM12. At sa videong ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakaimportanteng bagay sa ating pagkatao bilang Pilipino. At ito ang wika. Kasama natin ngayon si Ate Eloisa Timola. At siya po ay ating isang kapwa Pilipino na magbabahagi rin ng kanyang opinyon at karanasan tungkol sa mga konseptong ito. Kaya tara, samahan niyo po kami sa makabuluhang pag-uusap na ito. Ngayon, meron tayong 5 konsepto na ating pag-uusapan ngayon. At ito ay base naman sa mga opinion at karanasan natin. Ngayon, ang kasama ko po ngayon ay si Ate Maria Eloisa Timola, na nagmula sa paaralang NCST. Wow, bigatin ang paaralan mo ngayon. Ang ating unang pag-uusapan ngayon, handa ka na ba? Oo, handa na. Handa na. Ang ating unang konsepto, ang wika daw ay pinakamahalagang mekanismo ng buhay. Para sa akin, tama ang konseptong ito. Dahil ang wika ay nagsisilbing puso ng pakikipag-ugnayan. Tama. Dahil kung hindi dahil sa wika, hindi gagana ang isang bansa at ang isang bayan. Mahalaga ang wika dahil kung hindi dahil sa wika, hindi natin maipapahayag ang ating damdamin, ang ating saloobin tungkol sa isang pahayag, tungkol sa isang konsepto at sa pakikipagsalamuha sa iba't ibang tao sa araw-araw. Dahil nabanggit mo ang pang-araw-araw, sa anong pang-araw-araw mo na buhay ginagamit ang wika? Isa sa pinakasimple, ngunit yung pinaka may impact sa atin sa araw-araw ay yung pakikipagsalamuha sa ibang tao. Para sa akin na bilang estudyante, napakahalaga ng wika dahil kung walang wika, hindi ko maipapahayag sa aking guro kung ano yung saloobin ko, hindi ko masasabi sa aking mga kamag-aral kung ano man ang gusto kong sabihin sa kanila, at lalong-lalo na meron kaming aktibidad na ginagawa ngayon na research. Hindi matatapos yung gawaing iyon kung wala kaming pagbabahabahagi ng mga ideya namin at magagawa lang namin yung pagbabahagi ng ideya ng dahil lamang sa wika. Tama. Ayan. Sa pangalawang ating konsepto na pag-uusapan, mahalaga ang papel na ginagampanan ng wika sa komunikasyon, kultura at bansa. Bali, isa-isahin natin. So, ano ang papel ng wika sa komunikasyon, sa kultura at bansa? Una, sa komunikasyon. Ano kayang tingin mo ang ginagampanan ng wika sa komunikasyon? Bilang sabi ko nga kanina, ang wika ay isang puso para sa pakikipagkomunikasyon dahil hindi gagana ang isang bansa kung walang puso, kung walang wika. Dahil ito yung nagsisilbing daluyan ng bawat lengguwahe, ng bawat saloobin ng bawat mamamayan. Tama. So, ano naman ang ginagampanan ng wika sa kultura natin bilang tayo ay Pilipino? Para sa akin, ang ginagampanan ng wika sa ating kultura ay nire-representa nito kung sino tayo. Dahil ang bawat bansa ay may pagkakakilanlan at isa na rito sa pagkakakilanlan na yon ay yung ginagamit na wika ng bawat bansa. Halimbawa, sa ating mga Filipino, ang ginagamit nating wika ay yung wikang Filipino. Dahil sa wikang Filipino, nakikita ng ibang bayan, ng ibang bansa, o na ibang tao na sa bansang Pilipinas ito nanggaling, itong taong to. Dahil ang ginagamit niyang wika ay wikang Filipino. Sa tingin mo ba, sapat ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa ating wika ngayon sa henerasyon natin? Para sa aking saloobin, sa palagay ko ay hindi. Kasi karamihan ng mga Pilipino ngayon ay naghahanap o pinag-aaralan yung ibang lengguwahe katulad na lang ng Korean language. May mga Pilipino na sinusubukang aralin yung ibang lengguwahe, yung lengguwahe ng ibang bansa, ibang mga tao, para na rin makasabay sa mga uso na gusto nilang kabilangan. At para sa akin, dahil sa ginagawang yon ng bawat Pilipino ay hindi napapakita yung pagtangkilik sa sarili nating wika. Tama, lalo na hindi lang wika ang kanilang sinusubok na gayahin na ibang bansa, kundi na rin ang kanilang mga pag-uugali, diba?
yung mga kagustuhan ng mga artista na nasa ibang bansa, 'di ba? So nakikita natin na parang mas hindi na tinutuon ng mga kabataan ngayon ang sariling kultura natin ng pagiging Pilipino. Ang ating pangatlong konsepto, ang kamalayan ng tao ay hinuhubog ng wika. Pag sinabing kamalayan, ito yung kakayahan ng isang tao na makapag-isip, na magkaroon ng pananaw, at magkaroon ng desisyon sa buhay. So, ano sa tingin mo na nakakatulong ba ang wika sa pagkakaroon ng nakakatulong ba ang wika sa kamalayan natin ng pagkatao? Sa'yo, paano nakatulong yung wika para magkaroon ka ng kamalayan sa mundong ito? Naniniwala ko na ang paraan ng ating pag-iisip ay may malaking kaugnayan sa wikang ginagamit natin. Bilang halimbawa, yung magmula bata pa lamang tayo, wala tayong alam na gawin o sabihin. Sige, o start ka na lang sa sagot mo mamaya. Sige, ulitin ko. Gusto mo hawakan mo man? Para maging komportable ka. Tapos ibibigay ko sa'yo, ganyan. Okay, start ka na sa sagot mo. Naniniwala ako na ang paraan ng ating pag-iisip ay may malaking kaugnayan sa wikang ginagamit natin. Bilang halimbawa, magmula nung bata pa lamang tayo, nung tayo ay musmos, wala tayong alam na gawin o sabihin, mga salita, pero dahil sa wika na ipinapasa sa atin ng ating mga magulang ay natuto tayong magsalita. At dahil sa wika na yon, natuto tayong magsalita ng wikang Filipino, hanggang sa unti-unti na natin na nakasanayan na gamitin ito. At dahil na rin doon, nahubog yung pag-iisip natin, yung emosyon natin, at yung damdamin natin. Halimbawa na lamang na iba pa rin yung salitang malasakit dahil ito ay wikang Filipino kaysa sa salitang concern na wikang Ingles. Dahil doon, makikita yung direksyon na siyang humuhubog sa pagkatao natin at sa pananaw natin sa mundo. Tama. Ngayon sa panahon natin ngayon, di ba, mayroon ng mga teknolohiya, meron ng telebisyon, meron na ang social media na usong-uso ngayon na laging pang-araw-araw ginagamit ng mga kabataan. So, sa tingin mo, ano ang epekto ng wikang ginagamit sa media? Yung TV, yung social media, yung sa internet, sa kamalayan ng mga kabataan. Lalo na ngayon, yung bagong henerasyon ngayon, ano ba yun? Generation Alpha? Gen Alpha. Meron na silang mga bagong mga salitang sinasabi. Yung Sigma Boy, ano pa ba? Yung Ebat ada. Meron pa, nasasabi ng pamangkin ko dati. Basta meron silang mga Sigma, meron pa yon. So, yung mga salita na yon, hindi naman namin pinag-uusapan yun sa bahay. Yung mga ganong word. Tapos magugulat na lang ako, sinasabi niya yan sa social media, sinasabi niya yan sa notes niya, sinasabi niya yan sa skibidi, ayun. Just very skibidi, sasabihin. Tapos, ano ba yun? Maririnig ko sa TikTok niya, yun yung mga kumakanta, ganun. So, naisip natin, di ba, ang laki talaga ng epekto ng social media sa pagbubog ng kamalayan ng isang bata. Tama. Dahil hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat na talagang laganap na yung epekto ng social media dahil ito nga yung makabagong teknolohiya sa atin ngayon. Malaki rin talagang epekto niya sa mga kabataan. Halimbawa na lamang sa mga edad 2 hanggang 5 taong gulang. Mapapansin natin na sila madalas yung may hawak ng mga gadget, ng mga cellphone, dahil nga ginagawa nila itong libangan. At dahil na rin sa mga pinapanood nila sa mga na nanggagaling pa sa mga international na bansa, natututunan nila yung mga salita na hindi naman kabilang sa atin ng mga wikang Filipino. At dahil na rin doon, nagkakaroon ng epekto yon sa pagkatao nila dahil kung ano man yung natututunan nilang wika sa social media ay nakaka-epekto rin sa pagkilos nila at sa pakikitungo nila sa ibang mga tao. Tama. Kahit ako din, lalo na sa mga panonood natin ngayon, ako ngayon, hinahiligan ko yung mga Korean nobela. So, meron sila doon mga salita, mga expression nila na nagagawa ko na naiisip ko din. Katulad ng
Ano ba yan? Ano bang I love you ng Korea? Saranghae. O kaya pag sa Japanese, yamete. Charis. Haish. Ay, Haish. ayun. Yan. Pang-apat na ating konseptong pag-uusapan ngayon. Mahalaga ang wika sa anumang uri ng aktibidad o hanap buhay. Totoo ba to? Para sa akin, totoo ito. Dahil kahit anong trabaho ang pasukin mo, gagamit at gagamit ka pa rin ng wika. Kahit sabihin natin na mababang uri man ng trabaho o mataas na uri ng trabaho, kailangan pa rin natin ng wika sa pakikipagkomunikasyon. Sa simpleng tindera na lamang, kailangan niya ng tamang pananalita para makapahikayat siya ng mga tatangkilik sa kanyang produkto. Ganon na rin sa mga guro, sa mga doktor, kabilang na rin ang mga estudyante. Kailangan nating lahat ng wika para matuloy yung proseso ng komunikasyon sa araw-araw nating pamumuhay. Ikaw, bilang estudyante, paano mo ginagamit ang wika sa paaralan o sa pagkikipag-usap mo sa guro? Para sa akin, nagagamit ko ang wika sa pakikipag-usap ko sa guro dahil minsan meron akong mga, pwede ba yung concern? Pwede ba concern? Ano ba yung Tagalog? Wala. Para sa akin, nagagamit ko yung wika bilang estudyante sa pakikipag-usap ko sa guro dahil minsan meron akong mga concern na kailangan kong iparating sa aking guro. At hindi nila ito malalaman kung hindi ako magsasalita at kung hindi ko gagamitin yung wika na natutunan ko. Ayan. Lalo na 'di ba sa pag-graduate natin, ikaw profession ba ang kukunin mo pagka-graduate mo? Ako, gusto kong maging marketing sales agent. At bilang alam naman natin sa trabaho ngayon, kailangan talaga ng panghihikayat sa mga konsumo o sa mga bibili ng iyong produkto, kailangan ko talagang gamitin yung wika na natutunan ko para makapanghikayat ng mga tao. Dahil kung walang wika, hindi ako makakabenta ng mga produkto. At kung walang wika, hindi ko magagawa ng maayos yung trabaho ko. At saka, meron sa kanya-kanyang profession na meron tayo, merong kanya-kanyang terminolohiya ang ginagamit natin sa kung ano man ang ginagamit natin na profesyon. So, meron sa mga doktor, di ba? Anong sa doktor, may salita silang, ano ba yun? Ano ba ang pinagkakapareho ng salita ng doktor ta sa attorney? May pinag-aralan kami nun dati na yung salita ng doktor, mayroon silang isang salita sa pagiging doktor na iba ang meaning sa pagiging attorney. Di ba may mga ganon yun? So, hindi ko na yun maisip ngayon, pero may mga ganun. So, ganun kahalaga ang wika sa mga sa profession na meron tayo. Gagamitin natin ito ng tama at sa tamang pamamaraan, sa tamang pagkahulugan natin. Okay. Ngayon, sa OFW natin, lalo may OFW ka bang magulang? Wala. Sa ngayon ay nakauwi na kasi yung nanay ko na OFW. Pero meron akong tiyahin na nasa bansa. Ano kaya sa tingin mo ang mahalagang tulong ng wika ng Filipino? Ay, sabihin na natin wag ng Filipino. Sabihin na lang natin yung wikang Ingles na common talaga sa yung English kasi international natin na lengguwahe, di ba? So, ano kaya sa tingin mo ang malaking tulong ng Ingles na wika sa pagpunta natin at sa pakikipag-usap natin sa ibang lahi? Lalo na sa mga OFW na Filipino, pero dahil alam nila ang wikang Ingles, nakikipagsalamuha sila sa ibang lahi. Ano kaya sa tingin mo? Alam naman natin na ang wikang Ingles ay yung universal language ng buong mundo. At alam naman natin na dito sa atin ay isa yan sa lengguwahe na talagang pinag-aaralan natin maliban sa wikang Filipino. At dahil na rin doon nahubog yung kakayanan ng bawat Filipino na magsalita ng Ingles. Na kahit saan silang ilagay na bansa ay kaya nilang magsalita ng Ingles. Para sa akin, ang mahalagang gamit ng wikang Ingles sa bawat Pilipino na nasa ibang bansa o nagtatrabaho sa ibang bansa ay yung pamamaraan nila kung paano nila ito gagamitin. May mga tao silang makakasalamuha na hindi marunong magsalita ng Ingles,
katulad na lamang sa tiyahin ko na nasa ibang bansa, nasa Saudi, ang amo niya doon ay hindi marunong magsalita gaano ng Ingles. Pero dahil na rin sa siya ay marunong sa salitang Ingles, natuturuan niya yung kanyang amo. At dahil doon, nagkakaroon sila ng pagkakaunawaan, nagkakaroon sila ng koneksyon, at nagiging mas epektibo yung pagtatrabaho niya doon sa kanyang mga amo. Ngayon, dahil napag-usapan na natin ang importansya ng wika sa pang-araw-araw natin, sa ating panglimang konsepto, kung ikaw ay nasa pamahalaan, anong-anong batas ang maaari mong imungkahi upang umunlad ang wikang Filipino? Kung ako ay nasa pamahalaan, isusulong ko ang batas na magpapatibay sa paggamit ng wikang Filipino sa mga pampublikong institusyon, paaralan, korte, tanggapan ng gobyerno. Maaaring palakasin ang lokalisasyon ng edukasyon kung saan ang mga asignatura ay maaaring ituro gamit ang Filipino para mas maunawaan ng mga estudyante. Dahil alam naman natin sa panahon ngayon, madalas kung tayo ay mayroong pagsusulit sa klase, mas nakikita natin na ang mga tanong, ang mga direksyon ay kalimitan na nasa wikang Ingles. Para sa akin, kung ako ay magiging makakapasok sa kongreso at may magiging kakayahan na gumawa ng batas, maaaring ipaisulong ko yung batas na ayun nga pagtitibayin yung paggamit ng wikang Filipino kahit saan mang lugar. Hindi lamang sa pampublikong lugar, ganoon na rin sa mga pang-pribadong lugar. At saka dapat para makatulong din tayo sa pagsulong ng ating sariling wika, dapat unang-una nagsisimula talaga yan sa pamilya. Tama. Kasi meron ng mga pamilya ngayon na yung mga magulang, English agad ang tinuturo sa kanilang anak. Kaya isipin nyo, mga 3 years old pa lang, tatlong taong gulang, marunong na mag-English. Yung yes or no, simpleng yes or no lang, alam na nila. 'Di ba? Sa mga panonood din nila sa mga iPad nila. Kaya pagdating tuloy sa eskwela, hindi na nila ginagawang focus yung subject na Filipino. Kasi mas nadadalian na sila sa English. Kaya ngayon, sa tingin mo, anong masasabi mo lalo na sa mga dokumentong natin dito sa Pilipinas, yung mga legal na mga papel, yung, for example, halimbawa, yung birth certificate, English ang nakalagay, ano pa ba, yung sa mga marriage certificate, puro English, kahit na Pilipino tayo. Ano kayong masasabi mo dito na nagiging epekto sa wika natin? Para sa akin, bilang isa ngayon sa mga legal na dokumento ng bawat mamamayang Pilipino, hindi siguro natatangkilik yung sariling nating wika kung ayun yung mga nakalagay. Bilang nasabi mo nga, halimbawa, yung birth certificate, yun yung nagsisilbing sertipiko ng kapanganakan ng isang mamamayang Pilipino. Ngunit dahil nga sa nakalagay na Ingles na wika, hindi nabibigyang kahalagahan yung wika natin. Para sa akin, dapat gawin na yung Tagalog or nasa wikang Filipino, nasa salin ng wikang Filipino. Para sa atin pa lang mismo, magmula na pinapakita natin sa ibang bayan na pinapahalagahan natin ang wika natin. At masasabi natin na ano yung proud? Wala. Proud. Ayun, na masasabi natin na tayo mismo mga Pilipino ay tumatangkilik sa wikang Filipino. Ayan, tama. At saka kahit sa mga nakikita nating mga restaurant dito, 'di ba, sa Pilipino, talagang kahit mga small na mga negosyo, English yung pangalan ng mga negosyo nila. English. Na small. Maliliit. Small na negosyo. Ayan, so ganun. Sobrang ngayon ko lang na pagtanto na mahalaga talaga ang tangkilikin natin ang ating sariling wika. Kasi kahit sa mga paaralan, kahit mga simpleng pagbate, English na rin ang gamit.
good morning, good afternoon, sa halip na magandang umaga, magandang gabi. At kahit sa mga mag-aasawa, I love you na ang sinasabi sa halip na mahal kita. Kasi parang para sa akin, ang pagsasabi ng Tagalog sa mga ganong simpleng, maliliit na pagbate ay parang cringe na sa mga kapwa Pilipino, di ba? Yung pagsabi ng mahal kita, ganun, magandang umaga, Ginoo. Parang hindi na siya masyadong pinapansin at binabalyo ng mga kabataan. Kasi parang ang iniisip nila, sobrang sinauna mong tao. Ganon. Ayan, dahil doon, dito na natatapos ang ating pag-uusap na ito. Maraming salamat sa iyong oras, Binibini. Maraming salamat din po, Ginang, Ayan. sa pag-interview sa akin. Kung kayo po ay meron ding mga naisip na batas na sa tingin nyo ay dapat na isulong sa ating bansa, i-comment nyo lang yan sa baba at ating pag-uusapan. Maraming salamat sa panonood. Muli ako po si Ekalder Sofia mula sa FM 12. At muli, paalam. Bye!